Hello mga ka-Woody! Ayun, welcome back to my channel. Matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-share ng thoughts kasi more in comedy, sayaw, kung anong pinagagawa ko na post dito sa YouTube. So ngayon, mag-share ako ng thoughts about how to control our angerness, yung galit natin. So, based sa experience ko guys, yung paggalit ka, talagang depende kasi yan sa tao nakaharap mo. Depende sa paligid mo, depende kung paano ka nila i-handle, di ba? Minsan kasi hindi nila naiintindihan bakit. Minsan, kahit na wala silang kasalanan, nadadama yung nasa paligid natin, especially kapag yung, yung emotion natin ba nadadala. So, isang technique na ginagawa ko talaga is eto, sasabihin ko sa inyo later. So, first of all, sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe para magkaroon tayo ng talking each. So, ito na mga ka-Woody. Yung ginagawa ko para lang makontrol yung galit ko. Kasi una-una, yung galit natin, nakadepende talaga sa paligid natin, sa taong nasa paligid natin. Yung pagiging mabait natin, kapag meron tayong nakasama na hindi mabait ng super duper, sigurado akong mapupuno at mapupuno kayo. Kaya minsan, hindi tayo masisisi ng mga tao kung bakit sasabihin nila ang pangit pa rin ng ugali natin. Kasi nga, nakadepende yun. So, huwag kayong madi-discourage kung sabihan kayo ng mga bagay na masakit siya, pero kailangan na lang ilabas sa kabila kasi hindi naman importante yun. At saka, may opinion tayo bawat isa, so meron din silang opinion. Pero syempre dapat, marunong tayong lumugar kung paano natin siya isabihin, paano natin siya i-advise, especially sa mga kaibigan natin, lalo na pag concern tayo. Kailangan bang marinig ng iba or kailangan one-to-one lang, di ba? Yun lang. And ito yung ginagawa ko. And the second is, yung masasabi ko lang din, kapag yung tao maraming sinasabi. Kasi hindi naman tayo perfect lahat. So gusto ko lang naman i-share kung paano yung handle. Lalo na kung kaya nyo pang i-handle yung galit nyo. Kasi kapag nakasabi tayo ng masasakit na salita, nakapost tayo ng masasakit na salita or mga bagay na hindi maganda, hindi na yan mabubura. Matatandaan yan, hindi yan makakalimutan kasi ganun ako. Kapag once sinabihan ako na hindi maganda at may nabasa ako, nakareceive ako, nasabihan ako, talagang hindi ko makakalimutan. Meron pa yung anniversary, may mansari pa yan na date at oras, alam na alam ko yan. Ganun ako. So, yun ang dapat natin gawin. Una, kailangan hindi tayo sumabay sa mga sinasabi. Kasi ito tandaan natin palagi. The more na may sinasabi tayong marami, o kung ano man sinasabi natin, the more maraming mali. Okay? And yung sunod na ginagawa ko, kapag tapos na yung umaaway sa akin, doon na ako magsasalita. Pero ang sinasabi ko, tapos na ba? Okay na ba? O diba? Saka ako magsasalita. Kapag may sasabihin ako, naisip ko na yun. Naisip ko na yun, and yung sasabihin ko is dapat makatotohanan. Kung ano yung totoo, huwag kang magsisinungaling, okay? Huwag, kasi syempre ang dami niya na sinabi sa'yo na hindi maganda, di ba? So kahit ano pang kasakit ang sasabihin mo, sorry, ayan. Kahit gano'n pa kasakit, as long as direct to the point ka, sinabi mo yung diretsahan at totoo, okay yun, malinis yun. Kaya wala ka dapat ika-guilty, wala ka i-problema. Basta patapusin mo muna yung unang ano sa'yo before ka magsabi ng mga gusto mong sabihin sa umaaway sa'yo. O, di ba? Ganun yun. And yung sunod na ginagawa ko is, eto, kapag kaya ko naman i-handle, halimbawa, hindi syempre iniisip ko din kung bakit nasasabi niya yun, bakit niya, may time kasi na talagang tayo mga Pinoy nagsisigawan, di ba? Hindi talaga mawawala yan kasi nangyari na yun sa akin. So, ang nangyari, inaalam ko bakit ganun siya. Hindi kasi pwedeng one-sided lang. Kahit masakit yung sinabi niya, kailangan mo pa rin intindihin, guys. Tayo kailangan natin intindihan kasi alam ko, kung meron man, kasi pag may ginawa tayong bagay na ngayon, eto, nagpasensya tayo, nag-adjust tayo. Kapag sa ibang tao, yung ginawa natin, babalik din yun sa atin, di ba? Reward ang tawag doon. So, alamin natin kung bakit siya ganun, bakit siya nakabitin ng salita, at maging kalma lang, di ba? Kailangan magkaroon na ng conversation, na understanding, mag-adjust ang bawat isa. Mahirap man, pero kailangan gawin, di ba? Kasi, yun yung tanging paraan para magkaroon tayo ng peace of mind, di ba? Ang pangit naman kapag wala. 'Di ba? So, ayun. Sana may napulot yung aral. Kahit
light lang yung sinabi ko. Kasi, ang una-una, huwag nating sabayan. Patapusin muna natin sila. Pangalawa, bago natin sabihin or i-post or what, isipin muna natin para alam natin at hindi tayo magkamali. Kasi once you post, hindi na yan mabubura sa isip ng bawat tao. At yung pangatlo is, magkaroon lang ng yung conversation, deep conversation, adjustment, kahit mahirap, kailangan gawin. Ganon. Habaan natin yung pasensya natin kasi lahat tayo, hindi tayo perfect. Kahit na yung kaharap natin, bobo ba yan or whatsoever, ano tayong magagawa niyan. Hindi dapat tayo makilevel sa level nila. 'Di ba? Kung may profession sila, hayaan natin sila. Kung halimbawa nagkaroon ng argument na parang alam niyo nagkaroon lang ng mistaken, 'di ba? Advisean natin. Yun lang. At mahal ko kayo, magmahalan tayo. Ayun na po to. Mahal ko kayo and ayun, sana po supportahan nyo ko sa mga journey ko. Even though kahit bago pa lang yung ibang followers. Guys, thank you so much pa rin po sa mga since day one hindi ako iniwan. Sure. I love you all. Mwah.